Good day guys! Nandito tayo ngayon sa Archway Makati. At ang ating bida ngayon, ito yung pinakabagong motor ni Hero, which is si Hero X-Pulse 200. Sa mga mahihilig sa off-road adventure, all ears dito dahil napakaganda ng motor na ito. At kung ako yung tumitingin sa kanya, parang motor ni Honda. Kaya naman, tutukan nyo dahil aalamin na natin yung kanyang specs, features, and also the price. Hanap mo ba ay motor na maasahan pagdating sa off-road at saka sa on-road or dual sport na motor? Pwede mong isali sa listahan itong si X-Pulse 200. Manufactured by Hero Motocorp, ito ay isang Indian brand motorcycle. At basta sinabing Indian, ay maganda talaga ang quality ng pagkakagawa. Kaya nga, nung pinagmamasdan ko to ay parang tumititig ako sa motor ni Honda. And speaking of quick history, magkasama pala dati si Hero at si Honda. Nag-part ways lang sila noong 2010 dahil gustong magbenta ni Hero ng kanilang mga produkto sa mga EU nations like Austria, Greece, Hungary, pero hindi nag-agree si Honda. Kaya naman, according sa ating research ay nag-depart sila ng ways pero in a positive way naman. Alright, unahin naman natin yung kulay na pagpipilian, may tatlo. Una itong Black Sport Red, meron din tayong Techno Blue Metallic Black, and syempre, itong binavlog natin na Metallic Nexus Blue White. Dito muna tayo sa kanyang harapan. Meron itong tire size of 90/90 by 21. And as you can see, nakarayos pa to kaya ito ay tube type pa. May brand namang Metzeler ang kanyang rubber. Ang pogi rin ng kanyang rim dahil kulay itim ang kanyang kulay. Ito nga ang kanyang braking system dito sa kanyang harapan ay naka-ABS. May naka-engrave pang decals sa kanyang suspension. At ito ang pasabog. May 3 modes pa ang kanyang ABS na hindi mo makikita sa mga off-roader na 200cc dito sa Pilipinas. Dahil nga si Hero ay sumasali sa Dakar at sa World Rally Championship ay inspired doon ang kanyang mode. Una, meron itong road. Pangalawa, off-road at saka rally. Nakatupat caliper nga rin pala ito with pedal disc diameter of 276mm. I-check naman natin itong kanyang front fender. Kung mapapansin ninyo, meron itong built-in na mudguard na okay naman lalo na't kung ipang-daily mo ang motor na ito. It will keep the engine clean pati na ang iyong footwear. Sa design naman ng ating fender, meron lang itong decals sa may bandang harapan. Matibay rin ang itsura ng ating suspension dahil matataba yung kanyang telescopic fork plus may reflector magkabilaan and rubber boots. Pasyal naman tayo guys dito sa kanyang headlight. May daytime running light ito na letter H yung design plus LED yung kanyang high and low. Yung kanyang turning lights na lang ang nakabulb. Isa sa napansin ko dito ay hindi naka-expose yung kanyang telescopic fork, meron itong cover. Maganda rin yung kanyang headlight bracket, built for off-roading. In actual guys ay makakapal to kaya naman kapag madaan sa mabato ay hindi magbabaklasan. Pang-rally ang style ng motor na ito. May mahaba itong windshield na proprotekta sa kanyang meter panel kung sa maputik o mabuhangin ka madaan. Ito ang overall look ng kanyang cockpit at mahaba itong kanyang handlebar. Magbibigay ito ng mas magandang kontrol lalo na kung nasa off-road ka. Meron na ring built-in na knuckle guard itong si X-Pulse. May highlight na kulay ito na nakaterno sa kanyang body color. Magandang meron yan dahil mas malaking chance na gagamitin mo si X-Pulse sa off-road. Protection mo yan kung sakaling ma-outbalance ka at kung sa long ride naman, panlaban yan sa malamig na hangin. Maganda talaga itong si X-Pulse quality yung kanyang pyesa. In actual guys, masasabi mo, ma-assess mo na hindi kalawangin yung kanyang mga parts. Bakal din pala itong kanyang bar end kaya naman kung matutumba ay hindi agad-agad masisira. Mga buttons naman natin dito sa kanyang left side, may 3 modes din yung kanyang headlight. Nandyan pa rin yung kanyang turning lights at saka busina. Meron din itong built-in na passing light. Mahaba rin naman itong kanyang handle grip kaya pwede sa mga malalaking tao. May isang button lang din naman tayo dito sa kanyang right side. Pero may dalawang function. Meron itong kill switch at yung kanyang electric starter. Maganda pa rin to kasi meron pa rin siyang kickstart. May peace of mind ka na kahit malobat ang baterya ng motor na ito, in the middle of nowhere ay pwede mo pa rin siyang ma-start. Ang i-check naman natin ay yung kanyang fully digital LCD speedometer. Nandiyan ang basics, pero ang advantage nito, meron itong Bluetooth connectivity. May free alert ding magpapakita sa kanyang meter panel kung may bago ang notification for call and text. Kung biglang kailanganin mong mag-charge sa biyahe, meron na rin siyang built-in na USB Type charging port.
Goods yan na kahit mabiyahe ka na malayo sa kabihasnan ay meron ka pa ring source ng power. Dumako na tayo dito sa kanyang fuel tank. Super large itong kanyang fuel tank. May capacity na 13 liters and fuel consumption of 36 kilometers per liter. Very rugged ang design ng kanyang tank at may 4 valves pa dito sa kanyang ilalim. Pwedeng-pwede rin itong lagyan ng tank bag dahil ang design ng kanyang tank cap ay parang dun sa mga big bike. Inako guys, magugustuhan mo yung finish ng kanyang tangke. Shiny and may glittery effect na parang sa kotse. Ang itsura naman ng kanyang body fairings kung pupwesto ka dito sa kanyang left side. May konting decals din and logo ni Hero. May sticker din dito na fuel injected. Ito namang kanyang makina ay may extra protection. Meron na siyang built-in na skid plate. Sa engine type naman tayo, ito ay oil-cooled, 4-stroke, 4-valve single-cylinder overhead cam. Ang highlight naman dito ay naka 4-valve siya na 200cc. Mas malakas yung power and torque na naipuproduce nito. For its price, panalo ka na dito. At yung quality ng pagkakagawa in actual guys ay napakaganda. From paint job at sa mga pyesa nito ay quality talaga. Meron pa siyang built-in na crash guard. Kung mapapansin ninyo itong kanyang foot pegs, mas mababa lang siya ng konti sa kanyang makina. Ang epekto naman nun, mas higher yung kanyang ground clearance. Mas swabe yan gamitin sa off-road dahil walang sasabit. On the left side naman, ito ang makikita natin. Dikawit itong kanyang cambio na may 5-speed. Nandito rin sa left side yung kanyang radiator. Nasa higher part siya sa harapan ng crash guard. Ang maximum power nito ay 14.1 kW at 8,500 RPM. At may torque na 17.35 Nm at 6,500 RPM. May bore stroke na 66.5 mm by 57.5 mm. Compression ratio 10.5:1. Dito naman tayo sa kanyang upuan. Ang pagkakaiba nito sa enduro type na motorcycle ay mas malapad itong si Hero. Kaya kung ilo-long ride ay medyo mas comfortable ang isang ito. Dito naman sa kanyang likod, malaki yung kanyang sprocket. 48 yung kanyang size. Maganda din yung kanyang chain cover sa ibabaw at meron din sa ilalim. Speaking of ilalim, nasilip natin na meron na rin tong side stand kill switch. Pang-enduro type naman itong kanyang hub. Same lang ng design dun sa kanyang harapan. Kulay itim na rin, naka-jibe dun sa kanyang rim. Silipin naman natin yung kanyang pipe. Mataas na rin to at meron ding heat cover na plastic. Malinis lang din yung design at talagang nakatago para naman iwas paso in case na ma-outbalance ka or matumba. Hindi mo na rin problema kung idadaan mo to sa mga ilog dahil mataas yung kanyang tambutso. Braking power naman tayo dito sa likod, single pot caliper at naka non-ABS to. Single channel ABS lang pala ito. Ito namang ating rear suspension, naka-mono shock ito at meron itong 10-step adjustable mono suspension. Ang kulay ng kanyang spring ay kulay red para na siyang aftermarket. 120/80 by 18 naman ang size ng gulong dito sa kanyang likod. At ito ang kanyang handlebar ay with cargo rack provision. Ibig sabihin ay top box ready na siya, plug and play na lang. Nandito na tayo guys sa ating final part. Height check naman tayo sa comfort check. Ang height po natin ay 5'6". So kung lalapit ka dito sa motor, ganyan yung itsura mo. In actual guys, matangkad talaga to at bulky. So napakaganda dun sa mga malalaki yung katawan. Maganda rin dun sa mga light kasi 200cc to, ibig sabihin napakagaan ka lang niyang itakbo. So ito yung itsura natin. Yan, 5'6". So ang weight natin ay nasa 75 to. Subukan nating sakyan. Ayan o, napakaganda nung kanyang handlebar, super premium and napakaluwang. So parang pag nagda-drive ka, may santol yung hili-hili mo. So ito yung itsura natin. Ayan. Si Hero Motocorp sumasali dun sa Dakar. Meron na ditong visor. Ayan, ganyan siya. Handguard present. Malambot yung kanyang mga levers. Kulay itim na rin. At yung ating foot pegs. Ayan, komportable lang din naman. Malakas din naman yung kanyang preno dahil disc brake to. Ayan, so may 3 option pa dun sa kanyang preno. May pang off-road, may pang rally, tapos meron pa yung isa. So 3 option yung kanyang ABS, ano. Napakasulit na ng motor na to. Meron na ring heat guard dito para dun sa mga aangkas, hindi mapasok. Plastic pala tong kanyang heat guard dito. Kung sa enduro naman, hindi tayo comfortable, no. Pero dito, maluwang yung kanyang upuan. Sa weight natin, comfortable naman itong kanyang upuan. Malambot yung ginamit na foam. Kahit siguro ilong ride mo. At medyo mataas yung kanyang handlebar, hindi nakakangalay. Meron na rin itong built-in na crash guard. So pag tumumba ka, medyo minimalist yung
tama, no? Sulit na sulit, meron ka na ring saksakan dito. Kung gusto mong iakyat ng bundok, meron na, marami nang nagbablog ng mga off-roading, yung pinupuntahan nila yung mga gagawin pa lang na daan ng gobyerno, yan dinadaanan nila, yung mga backdoor, yung mga shortcut, ay pwede nyo ring gawin dito sa motor na to, lalo pa 200cc, naka 4 valves. Sa kanya namang presyo guys, 140,000 yung kanyang SRP. And then kung gusto nyo naman ng installment, pwede kang mag-install ng 7.5%, 10%, 15%, 20%. At yun nga yung pinakamalaki, nasa 35,000 yung down payment. Ang monthly mo naman na pinakamababa for 3 years ay 5,900 pesos. Ayan, kung makikita nyo guys, naka-tiptoe tayo. Both feet naman, naka-tiptoe. Dun sa mga medyo expert na rider, ay saktong-sakto lang to sa kanila. Laki yung kanyang gulong, so pang enduro talaga. Unlike yung mga nilalabas na enduro type ng Motorstar, Rusi, medyo maliliit yung kanyang gulong. Eto, malalaki na. 100. Kung makikita mo siya in actual guys, mapupugian ka rin sa kanya. And may radiator pa siya. So, liquid cooled, FI, malaki yung tangke. Meron na rin siyang bracket dito. Ayan, so pwede mong lagyan na lang ng top box. Kung gusto mong maglagay ng top box dito, pwede rin naman. Lalo na kung magmumoto camping ka. So, okay na okay. Sa mga napadaan po, sana po makapag-like, share, subscribe, and follow kayo dito sa ating YouTube channel. Meron din po tayong Facebook and TikTok dahil nag-upload po tayo ng mga bagong lumalabas na motor at yung mga luma pero worth it pang bilihin na motor. Kung nakarating ka nga sa puntong ito ay maraming salamat sa panonood. And again, hanggang dito na lang. Ride safe!